Okay, so dito na pa tayo sa Skaya. Dito tayo ng Baguio via Cayapa. Okay, good afternoon. So, nandito po tayo sa first stop natin dito sa Solano. Ito po yung sa Shell. And dito sa Shell, meron pong Hawker Chan and Yellow Cab and Pancake House. Okay. Guys, say hi! Ang ating mga passengers na sobrang babait. Tulog ng tulog. Okay. Yep. Actually, hindi ko pa po na-test itong infotainment niya kung pwede sa Google Play or Android Auto. So ginagamitan lang muna natin ng Apple Google Maps. Google Maps. So may 3 hour and 58 minutes pa po tayo to Baguio. Okay. Okay, so update ko po kayo ulit sa next stop natin, which is Petron, sa bypass ng Solano, Bayombong. Okay, so far nasa trip 50 kilometers. Trip A 50 kilometers, eksakto po pala rito from Santiago City. Okay. Yung fuzzy din. Okay guys, let's G. So dito po tayo sa Petron dito sa bypass ng Solano and Bayombong. So dito po tayo normally nagpapakarga ng diesel natin or gasolina sa Petron pagpapunta tayo ng Baguio. Kasi normally po sa Bambang hindi na tayo umaabot sa city kasi kinukuha rin natin yung bypass papuntang Baguio via Cayapa. So ito na po yung last na Petron na madadaanan. Kaya dito na po tayo nagkakarga lagi. Pero hindi ko lang po matandaan kung bandang Bayombong area doon meron pa po yata. Pero ito na po yung nakasanayan nating area. Check ko po mamaya ulit pag merong Petron pa na madadaanan. Okay? Full tank na? Diesel max? Okay. So, update ko po kayo kung ilan yung naikarga. Ang diesel po ngayon is 5080. Close lang po natin. Ito po ang challenge ng Grandia na GL. Kasi ang kanyang refilling tank is nandito lang sa baba ng driver side. So kapag nagre-refuel, kailangan nakasara po itong salamin kasi pumapasok po yung amoy. Masyado siyang malapit. Okay, so naka full tank na po tayo. 2150 sa. Kaya na? Kaya na. 150. Okay. Thank you. So 2150, 42 liters. Okay, let's G.
clear nga. After ng van. Oh, clear. Clear? Okay. Okay, so Bayombong na po tayo. After Bayombong, Bambang, then pupunta na po tayo sa bypass Pakayapa. Okay. Bypass din. Ito yung mountain natin, Nabas. Sa ilalim. Siguro ginagawa ito as secondary road nung Karanglan saka San Jose, Santa Fe. Laki po. Ginawas nila. Parang road close na. Ayun. So, close nila yung kanan. Normally doon tayo sa kanan dumadaan. So naka-open naman tong kaliwa. Hindi tayo sa kaliwa dadaan. In 200 meters, turn right onto bridge. So itong bypass na ito, medyo matagal na po itong project. So medyo malaki po ito. Long-term project. Sana nga kung secondary road ito na papunta sa San Jose na hindi na po dadaan ng Santa Fe and Karanglan. Ito ba yun? Baka. Sana. Kasi yun po ang laging challenge doon. Pag may nasiraan, may tumaob na truck, talagang super heavy close traffic. Kayapa na po ito. Widening na rin pala sila rito. Okay, so 2 hours and 49 minutes. Medyo start na po tayong paakyat. Welcome to Tidang Village. Ginagawa nila sa Dinadjawan, expansion, no? Yes. Lalo sa mga curbs.
Okay, so nandito na po tayo sa Cayapa proper at 5:30. So from dito po 79 kilometers to Baguio, so 2 hours and 28 minutes. So parang 2.5 hours punta sa city. So siguro po mag-i-stop pa tayo ng mga 2 stops para mag-stretching. And tuloy-tuloy na po tayo. Ito po yung Seco turn dito pag akyat lang ng just after ng Cayapa proper. May Seco turn po doon. Okay. Simbahan nila St. Joseph. Malamig na po ang weather dito, 25 degrees. Kita ko pa sa inyo ang itsura ng Cayapa dito sa Google Map. Yung pa-minimize mo nga lang yung map. Yun po. Pa-minimize lang yung map. Yan, pa-minimize. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. Para mapakita lang natin yung itsura ng Cayapa. Yan po, gaano karaming turns. Lakihan nga ng konti. Maraming turns. Kaya maganda po mag-practice dito yung mga nakamotor, yung mag-banking. Kaya lang ingat lang po sa pagbe-banking at medyo tight po yung ibang mga turns. Okay. So center. Ganun po karami ang turns. Okay. Okay, so yun na po yung Cayapa boundary. Pababa na po tayo. Walang nakalagay welcome to. Tama ba yun? Di ba yun yung, pero tama. Tingnan natin. Slow down. Yes. Pero alam ko yun na yung point eh. Top. Merong kwento ni may outpost. May outpost ba yun? Wala. Baka hindi pa po nga po yun. Tingnan natin sa kabila po. May police outpost po yun.